Nagsimula ang lahat sa isang marahas na pagsalakay ng Kingdom of Gelkine sa Kingdom of Vermiti sa pamumuno ni Emperor Arnold Hine. Ang marahas na pagsalakay na ito ay nagdulot ng madaming buhay na nasawi, sa kamay ng malupit na si Emperor Arnold. 4 na swordsperson ang humarang, ngunit mahusay niyang hinarap ang mga ito, at mabilis na tinapos ang buhay ng 2 sa mga ito. Sumalakay ang 2, ngunit ang espada ni Rishi Ermgard ay naputol at nang siya ay sinalakay pabalik, ito ay hinarang ng isang kabalyero. Gumawa siya ng counter-attack ngunit ito ay naiwasan ni Emperor Arnold, at siya ay natamaan direkta sa kanyang dibdib at siya ay namatay. Sa sandaling iyon ay umikot ang orasan, at nakita ni Rishi ang kanyang sarili na nakatayo ulit sa ika-6 na beses, sa harap ng prinsipe habang pinapawalang bisa niya ang kanilang pakikipag-ugnayan. Agad siyang pumayag at umalis, habang ang prinsipe ay nagulat muli. Sinabi niya sa kanyang sarili na ito ay ang ika-7 beses na nabuhay siyang muli, tuwing pagkatapos niyang mamatay. Dito ay sinimulan niyang ikwento ang kanyang unang buhay at pagkamatay. Natanggap niya ang balita ng annulment at ipinahiya siya ni Prinsipe Dietrich sa harap ng maraming tao. Kasunod nito hindi rin siya tinanggap ng kanyang pamilya at siya ay pinalayas. Naglalakad siya at dito ay nakita niya ang isang grupo ng mga mangangalakal. Nakipagkaibigan siya sa mga ito at siya ay isinama ng mga ito sa kanilang paglalakbay. Natuto siyang makipagkalakalan sa ilalim ng kanilang pinuno na si Chief Tully. Itinuro sa kanya nito ang mga tamang paraan sa pakikipagkalakalan, at sinabi nito na hindi dapat ang customer ang pipili sa kanila, kundi sila ang pipili ng kanilang magiging customer. Ang salitang ito ang tumatak sa kanyang utak at lagi niyang ginagamit sa kanyang sariling paraan. Ipinakita din dito na isinama siya nito sa kanilang bahay at nakita niya ang kapatid nito na may malalang sakit. Di kalaunan, naging isa siyang mahusay na mangangalakal sa sarili niyang pamamaraan at nagkaroon siya ng sarili niyang caravan. Ngunit sa kasamaang palad sa edad na 20, siya ay namatay sa digmaan. Umikot ang orasan at sa pagkakataon na ito, siya ay nabuhay. Nagulat siya sa eksena dahil nakita na daw niya ito, at dito ay labis siyang nagtataka. Inisip niya kung ito ba ay isang panaginip lamang, aniya. Ito ay hindi isang panaginip kaya masaya siyang umalis at sinabi na ang susunod daw na mangyayari ay makakasalubong daw niya ang mga mangangalakal. Umuwi siya sa kanilang bahay upang magdala ng mga mamahaling gamit niya at sinabi na ito daw ay magagamit niya sa kanyang pangangalakal. Ngunit pagdating niya sa lugar ay wala na ang caravan ng mga mangangalakal at ito ay nakadaan na. Iniisip niya na dahil daw siya ay umuwi, kaya bahagyang nagbago ang hinaharap. Sinabi niya na sa kanyang unang buhay siya ay naging matagumpay at mayaman, ngunit ngayon daw ay walang-wala na siya. Dito ay nakita niya ang libro ng kanyang lola tungkol sa medisina. Nagpasya siya na mag-aral ng tungkol dito at para magawa ito, ginamit niya ang kanyang mga natutunan bilang mangangalakal at ibinente niya ang lahat ng kanyang mga mamahaling alahas at damit. Gamit ang kanyang mga natutunan sa medisina, siya ay naimbitahan sa Kingdom of Koyules upang gamutin ang prinsipe na si Prince Kyle Morgan. Nagpasalamat ito dahil sa pagsagip sa kanyang buhay, ngunit tulad ng nauna niyang buhay, siya ay muling namatay at ang dahilan ay ang digmaan muli. Muli na namang umikot ang orasan at tulad ng nangyari nung una, sa parehong eksena ay pinalayas siya, ngunit ngayon ay mas alam na niya ang gagawin niya. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa medisina, ngunit sa pagkakataong ito, siya ay naging mas dalubhasa sa panggagamot at naging isang mahusay na manggagamot. Ngunit tulad nung nangyari sa mga nauna niyang buhay, muli siyang namatay at ang dahilan ay ang digmaan ulit. Sa kanyang ika-4 na buhay ay ginugol niya ito bilang isang katulong sa sambahayan ng isang duke. Sa sumunod na buhay naman ay nagpanggap siya bilang isang lalaki at nagsilbi bilang isang kabalyero. Ngunit ang lahat ng ito ay nagwakas sa kanyang pagkamatay, at ang dahilan nito ay puro sa digmaan. Sa kanyang ika-7 buhay, nais niya na mapahaba pa ang kanyang buhay at iiwasan niya ang mga sakuna sa mga nauna niyang buhay at gagamitin ang mga natutunan niya sa kanyang bagong buhay. Sinabi din niya na ang kanyang pagkamatay ay nagaganap 5 taon pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, at ang lahat daw ng ito ay dahil sa digmaan. Balak niya na lumayo at iwasan ang lahat ng lugar na maaaring daanan ng digmaan, at nang sa ganon ay mas mabuhay pa siya ng mas mahaba.
Sa eksenang ito habang siya ay nagmamadali, mayroon siyang nakabangga sa hallway. Laking gulat niya nang makita na ang kanyang nakabangga, ay ang taong pumatay sa kanyang ika-6 na buhay. Dahil sa labis na pagkagulat ay di niya sinasadyang nabanggit ang pangalan nito na Emperor Arnold. Sinabihan siya nito na papaano daw niya nalaman ang kanyang pangalan. Dahil ngayon pa lamang daw siya napunta sa lugar na ito, sabi pa niya. At bakit daw niya ito tinawag na Emperor gayong isa pa lamang daw siyang prinsipe dahil ang kanyang ama ay buhay pa daw. Dahil nga ang pagpatay sa kanya nito ay magaganap pa lamang 5 taon mula ngayon kaya hindi agad siya nakasagot. Sinabi din niya sa kanyang isip na ang lahat ng naunang pagkamatay niya ay sa pintuan siya dumaan, ngunit ngayon ay bahagyang nagbago ang mga ito. Sa anumang paraan ay kailangan niya makaalis at mapalayo sa taong ito, sabi pa niya. Humingi siya ng paumanhin dito at sinabi na lang niya na dahil daw sa laki ng reputasyon niya, kaya siya daw ay nakilala nito. Muli siyang humingi ng paumanhin at sinabi niya na kaya daw siya nagmamadali ay dahil ang prinsipe daw, ay nakipaghiwalay sa kanya at siya daw ay pinapalaya sa buong kaharian. Dito ay nagpaalam na siya sa prinsipe, at habang siya ay tinitignan nito ay nagtataka ito kung saan daw ito dadaan. Habang tinititigan niya ito ay nagulat siya nang bigla itong tumalon sa mataas na bintana. Sa puntong ito ay nakuha niya ang atensyon ng Crown Prince ng Kingdom of Galkine na si Prince Arnold, at ito ay nagkaroon ng interes sa kanya. Sinabi niya kay Oliver na ihanda ang kanyang kabayo at sila ay may pupuntahan, at balak niya sundan kung saan ito pupunta. Habang naglalakad siya pauwi, ay nakita niya si Prinsipe Dietrich sa harapan ng kanilang bahay. Nilapitan siya nito at sinusubukang ipahiya siya, sa harapan ng maraming tao at ipinapamukha sa kanya ang pakikipaghiwalay nito. Ngunit nagulat ito sa isinagot nito at sinabi na wala daw siyang pakialam kung nakipaghiwalay daw ito. Imbis na si Rachel ang mapahiya ay kabaliktaran ang nangyari, at siya pa ang napahiya sa harapan ng maraming tao. Sinabi din nito na noong una, akala daw niya na ang pagpapakasal daw sa kanya ay makakabuti para sa kanya ngunit hindi pala, kaya hindi daw niya ito kailangan. Ang lahat ng ito ay para lang daw sa kapakanan ng pangalan ng pamilya at hindi daw siya masaya dito. Sinabi niya sa prinsipe na pagkatapos daw ng araw na ito ay hindi na daw siya magpapakita sa mga ito. Habang naglalakad siya papalayo ay nagulat ito at bumunot ng isang espada. Laking gulat niya nang makita si Prince Arnold at sinabi sa kanya na mahusay din daw pala itong humawak ng espada. Sinabihan siya ni Prince Dietrich na layuan daw niya si Rachel. Sinabihan siya na itong lalaki daw na nasa harap nila ay si Prince Arnold ng Galkine at lahat ay nagulat. Tinanong niya ito kung ano daw ba ang ginagawa niya dito, habang sinasabi niya sa kanyang sarili, na ang taong nasa harap daw niya ngayon ay isang taong malupit, at ang nagpasimula ng mga digmaan sa hinaharap. Sinabi din nito na ang taong ito ang mismong papatay sa kanya, pagdating ng panahon kaya kailangan niya makaalis sa lalong madaling panahon. Ngunit laking gulat niya, nang bigla itong lumuhod sa kanyang harapan at sinabi na kung maaari daw ba siya nitong pakasalan at maging kanyang asawa. Nagulat siya gayon din ang mga tao sa sinabi nito, ngunit magkaganon pa man, ito ay kanyang tinanggihan. Dahil ang alam niya sa ngayon, na ang taong ito ay ang magiging ugat ng lahat ng digmaan at siya din mismong papatay sa kanya sa hinaharap. Dito ay dumating ang hari at ito ay galit na hinawakan ang kanyang anak, tsaka lumuhod sa harap ni Prince Arnold. Ang lahat ay nagulat, na kahit na mismo ang kanilang hari ay malaki ang paggalang sa prinsipe na ito. Humingi ito ng paumanhin kay Rachel at sa kay Prinsipe Arnold dahil sa pangit na ugali ng kanyang anak. Nilapitan sila nito at sinabi na wag daw mag-alala dahil ang pangyayari daw na ito ay hindi makakaapekto sa ugnayan ng dalawang kaharian, at sinabi sa mga ito na kung maari daw ay gusto niya na makausap ng personal si Rachel. Nagpasalamat ang hari dito at nakiusap ito sa kanya, na kung maaari daw ay tanggapin nito ang alok na kasal na sinabi ni Prince Arnold. Sa kanilang pag-uusap ay tinanong nito si Arnold kung ano daw ba ang plano nito para sa kanya. Simple lang at mabilis niyang sinagot na siya daw ay na-fall in love dito. Hindi siya agad naniwala sa mga sinabi nito, dahil nga sa 6 na beses na siya ay namatay at ang lahat nga daw ng ito ay dahil sa digmaan, at ang lalaking nasa harapan niya mismo ang nagpasimula.
Dito ay napagpasyahan niya, na siya ay papayag na magpakasal dito, upang malaman kung ano nga daw ba ang punot dulo ng digmaan na naganap. Sinabi niya sa prinsipe na pumapayag na siya, ngunit mayroon daw siyang mga kondisyon. Una, lahat daw ng gagamitin sa kasal nila ay siya ang pipili at magdedesisyon kung kaninong mga ngalakal sila kukuha ng mga materyales na gagamitin. Pangalawa, kailangan daw ay mayroon siyang sariling guest room para sa kanyang mga bisita mula sa iba't ibang bansa. Pangtatlo, dapat daw magkahiwalay ang kanilang mga kwarto. Sinabi din niya dito, na siya ay tamad daw kaya wag siya magrereklamo. Bahagyang napangiti ang prinsipe, at ang panghuli daw ay hindi siya pwedeng hawakan nito ultimo kahit dulo ng daliri nito dagdag pa niya. Ang lahat ng kondisyon na hiningi nito ay pinayagan ng prinsipe nang walang anumang pag-aalinlangan. Umalis na sila sa Kingdom of Hermity sakay ng mga karwahe, kasama ng mga piling kabalyero ng mahal na prinsipe. Sa eksenang ito ay humanga sa kanya ang prinsipe, dahil kahit daw ito ay tulog ay napakalakas daw ng pakiramdam nito, at siya ay humanga sa katangian niyang ito. Sinabihan siya nito na mayroon daw silang kondisyon, kaya bakit daw balak niya itong hawakan at para saan. Sinabi lang ng prinsipe na wala siyang balak na masama dito. Gusto lamang daw niyang kunin ang kanyang espada, at siya ay nagulat at humingi ng paumanhin sa prinsipe. Sa eksenang ito ay hinarang sila ng mga bandido at sinalakay ang kanilang hanay. Sinabihan siya ng prinsipe na sa loob lamang daw ng karwahe at huwag lumabas. Gamit ang kanyang pang-ipit ng buhok ay nagawa niyang buksan ang pinto nito. Pagtingin niya ay mabilis lamang na tinapos ng prinsipe ang mga bandido. Pero ang labis na ikinagulat niya, ni isa ay wala man lang itong pinatay sa hanay ng mga bandido at siya ay nagtaka sa karakter nito. Ang ibang mga kabalyero ay sugatan, at ang mga sandata na ginamit ng mga bandido ay may mga lason pala. Sinabi ng prinsipe na kailangan daw nila makabalik agad para maipagamot ang mga sugatan. Dito ay nagboluntaryo siya at sinabi sa prinsipe na marunong daw siyang gumawa ng antidote para dito. Gumawa siya ng gamot at nang matapos na ito ay dinala niya ito sa mga sugatan, ngunit ang mga ito ay nagdadalawang isip. Para makuha ang tiwala ng mga ito ay sinugatan niya ang kanyang sarili, gamit ang sandata na may lason saka ipinahid ang ginawa niyang antidote para dito. Ito ay para makuha ang tiwala ng mga ito, at para mawala ang kanilang pag-alinlangan kaya ginawa muna niya ito sa kanyang sarili. Dito ay nilapitan siya ng prinsipe, at sinabi niya dito na ang bawat isa sa kanyang mga kabalyero ay mahalaga. Ang mga ito daw ay itinuturing niya bilang mga kaibigan hindi bilang mga kawal lamang. Yumuko ito sa kanya at nagpasalamat dahil daw sa pagligtas niya sa mga ito. Sa puntong ito si Rachel ay naguguluhan, dahil ang prinsipe na nasa harapan niya ay kabaliktaran ng prinsipe na pumatay sa kanya sa hinaharap. Ang nasa harapan daw niya ay isang mabait, mapagkumbaba at may pagmamalasakit samantalang sa hinaharap, ang prinsipe na ito ay isang mananakop at mamamatay tao aniya. Sinabi ng prinsipe na magkakaroon daw ng malaking pagsasalo-salo sa kaharian, at madami daw na mga importanteng tao ang pupunta. Nagsuggest siya dito na para daw siya ay makagalaw ng malaya sa kaharian, magpapanggap daw muna siya bilang isang hostage. Ang prinsipe ay nagtaka, ngunit kalaunan ay pumayag na lang din. Dumating sila sa kaharian ng Galkine at siya ay namangha sa ganda nito. Sinabi niya na sa kanyang mga nakaraang buhay daw, tanging ang bansa lamang daw na ito ang hindi pa niya napuntahan. Sinabi din niya na ang bansa daw na ito ang pinakamaimpluwensya at ito ay iginagalang ng lahat ng mga bansa. Sa eksenang ito, sinabi ng prinsipe na hindi pa daw nakaayos ang Imperial Villa, kaya sa Noble Guest House daw muna siya tutuloy. Sinabi ng prinsipe na matagal na daw itong hindi nagagamit kaya ipapalinis daw muna niya. Sinabi niya na ayos lang na sa Villa Guest House siya maglagi, dahil nga naman sa punto na ito ay isa siyang hostage kaya siya na daw ang bahala maglinis nito. Inumpisahan niyang linisin ang bahay, at habang ginagawa niya ito ay sinasabi niya sa kanyang sarili na hindi siya basta nalang maniniwala sa mga ipinapakita nito na kabutihan. Sa eksenang ito ay nakita niya si Elsie na isang kasambahay na binubuli ng mga senior na kasambahay. Tinulungan niya ito at pati siya ay napagkamalang bagong kasambahay din ng mga ito.
Dito ay sinabihan siya ni Prinsipe Arnold na lalo daw siyang nabibighani dito, dahil sa mga kakayahan daw nito na hindi pangkaraniwan lalo't sa isang marangal daw na babae. Sinabi din nito na susuportahan daw niya ang lahat ng gusto nitong gawin. Nilapitan niya ito at hinawakan sa kamay, sabay sabi na sa lahat daw ng babae na nakilala niya, siya lang daw ang kakaiba. Humahanga daw ito sa mga kakayahan niya, pagkatapos ay tumalikod saka humingi ng paumanhin. Nangako daw siya na hindi niya hahawakan ito ni kahit dulo ng daliri niya, pero sa pagkakataon daw na ito ay binali niya ang pangako niya. Gulat na gulat siya sa ipinapakita nito dahil para sa kanya ay taliwas ito sa mga nangyari. Kinaumagahan sa eksenang ito ay nag-uusap sila Rachel at Oliver. Sinabi nito na mayroon daw magaganap na malaking party bukas, saka ibinigay ang listahan ng mga maharlika na mga pupunta. Dito ay tinanong niya si Oliver kung matagal na daw ba sila na magkasama ni Prinsipe Arnold. Tumugon ito na 10 taon na daw sila na magkasama. Tinanong niya ito ulit kung ano daw ba ang pumasok sa isip nito at siya ang gusto nito na pakasalan. Samantalang madami daw na maharlika na mga babae ang gusto siya na makasama. Sinabi lang nito na kahit siya mismo ay nagulat sa desisyon nito. Magkaganon pa man daw ay masaya siya para dito, dahil ngayon lang daw niya nakita ang prinsipe na ganito kasaya, sabi pa nito. Sa eksena na ito ay pinuntahan niya ang prinsipe at tinanong ito tungkol sa malaking party na gaganapin. Kung para saan daw ba ito, dahil nagtaka siya dahil puro malalaking pangalan daw ang nakita niya sa listahan nito. Dito ay sinabi ng prinsipe na ang purpose daw nito ay para maipakilala ng iba't ibang bansa sa kanya ang mga anak nila na prinsesa, at makapamili daw siya ng magiging asawa niya sa mga ito, sabi pa niya. Para sa kanya ito daw ay walang kabuluhan dahil ang ama lang daw naman niya ang may gusto nito. Dito ay lumapit siya sa prinsipe at sinabi na sa pagkakataon daw na ito, ay pumapayag daw siya na ipakilala nito bilang kanyang fiancé. Kinabukasan sa eksenang ito ay lumapit ang isang maharlika sa kanila at ipinakilala ang kanyang anak. Sinabi niya ng diretso na siya daw ay walang interes, sabay ipinakilala si Rachel bilang kanyang future wife. Ang lahat ng maharlika na nakarinig sa sinabi nito ay labis na nagulat. Sinabi ni Rachel na ang lahat daw ay hindi makapaniwala at malamang marami ang naiinggit at galit na sa kanya. Nagpakilala siya sa mga ito bilang kanyang fiancé, at nagbigay galang sa mga ito. Sa eksenang ito habang sila ay nagsasayaw ang lahat ay namamangha sa kanila. Kasabay ng saliw ng musika ay bahagya pa din naaalala ni Rachel na ang lalaki na ito sa kanyang harapan, ay ang mismong papatay sa kanya pagdating ng panahon. Dito ay nilapitan siya ng isang maharlika at inalok ng alak na espesyal daw, galing sa kanilang bansa. Ito naman ay kanyang tinanggap ngunit sinabi sa mga ito na mas maganda daw sana kung sa kaaya-ayang paraan nila ito ginawa. Dito ay nilapitan siya ng prinsipe at sinabi na hindi daw dapat siya umiinom. Sinabi niya na espesyal daw ito at ngayon lang daw siya nakatikim ng ganito kasarap. Kinuha ng prinsipe ang alak at ito ay kanyang ininom. Tinanong siya habang sila daw ay nagsasayaw kanina ay meron daw itong iniisip na ibang lalaki. Hindi naman niya masabi dito na ang nakita niya ay ang hinaharap na siya ay papatayin nito. Ibinaling na lang niya at ito ay nagtanong tungkol sa kanyang kalusugan, at tinanong niya dito kung mayroon daw ba siyang iniinda sa kanyang leeg. Napangiti ang prinsipe at ipinakita sa kanya ang kanyang malaking peklat sa leeg. Siya ay nagulat at tinanong ito kung paano siya nagkaroon ng ganyang kalaking peklat. Hindi niya sinagot ang tanong nito at sinabi lang niya na bilang lamang daw ang mga tao na may alam tungkol dito. Sa eksenang ito habang siya ay nakikisama sa ibang mga katulong, ay nag-anunsyo si Diana na pipili daw ang mapapang-asawa ng prinsipe ng kanyang mga magiging personal na katulong. Tinanong niya dito kung may alam daw ba sila tungkol sa pagkatao ni Diana. Sumagot ang mga ito na galing daw sa mayamang pamilya si Diana, ngunit dahil daw sa utang kaya nalugi ang kanilang mga negosyo. Dito ay ipinakilala ni Oliver si Lady Rachel sa mga katulong. Laking gulat ng mga ito lalo na si Diana nang makita kung sino ang mapapang-asawa ng prinsipe. Nagbanggit siya ng mga pangalan at ang mga ito daw ay ang mga magiging personal na maid niya. Umapila dito si Diana, at sinabi na ang lahat daw ng kanyang tinawag ay puro mga baguhan.
Dapat daw sila ang piliin dahil sila ay matatagal na at mas may sapat na karanasan, sabi pa nito. Dito ay ipinaliwanag niya ang kanyang plano at tunay na pakay. Siya daw ay walang balak na tanggalin ito sa kanyang trabaho, bagkus ay gagawin daw niya ito bilang guro, sa mga baguhan na maid na papasok. Dahil nga siya ay galing sa mayamang pamilya at siya daw ay nakapag-aral, at sa lahat daw ng andito ay siya lamang ang marunong magsulat at bumasa. Nagulat si Diana at ang alok na ito ay buong puso niyang tinanggap at nagpasalamat siya para dito. Sa eksenang ito ay naghahanda siya dahil magkakaroon siya ng isang panauhin na nakilala niya sa kanyang unang buhay. Sinabi nito sa kanilang pag-uusap ang tungkol sa mga materyales na gagamitin sa kanilang kasal ay gusto niya na dito siya kukuha. Pero ang totoong intensyon niya ay gusto nitong maging kaalyado si Chief Tolly, dahil para maiwasan ang malaking digmaan na paparating sa hinaharap, malaki ang magiging papel nito sa hinaharap. Ang kakayahan nila na makapaglakbay sa iba't ibang bansa bilang mangangalakal ay may malaking magiging papel para maiwasan ang nalalapit na digmaan, sabi pa nito. Pero sa kasamaang palad, siya ay tinanggihan nito na pagbentahan ng kahit na ano, sabi pa nito. Sinabi pa nito na ang mga bagay daw na hinahanap nito ay hindi naaayon sa antas ng kanyang pagpapasya. Nagpaalam ito sa kanya at nag-iwan ng isang mensahe na sila daw ay magtatagal pa ng kaunti sa lugar na ito. Matalino si Chief Tolly at nabasa niya agad ang isip nito, na hindi talaga ito ang totoong pakay niya kaya siya tumanggi. Alam niya na hindi niya ito masabi ng direkta dahil maririnig ito ng mga gwardya. Kinagabihan ay napagpasyahan nito na umalis at pumunta sa lugar kung nasaan ang grupo nito. Tinanong siya nito kung ano daw ba talaga ang pinaplano nito bukod sa pagkuha ng mga materyales na gagamitin sa kanilang kasal. Sinabi nito na gusto niya itong maging kaalyado, pero sa kung ano man daw ang dahilan ay hindi pa niya ito maaaring sabihin. Magkakaroon pa daw sila ng huling pag-uusap at dito daw niya sasabihin ang ilan sa kanyang mga proposal. Bago ito umalis ay nag-iwan ito ng medisina, at sinabi sa kanya na painumin agad ang mga kasamahan niya pag nagising na sila. Pag-uwi niya ng kanyang bahay ay nagulat ito dahil hinihintay pala siya ng prinsipe. Sinabi nito na nagtataka siya na kung bakit at papaano na ang isang crown princess daw ay tinanggihan ng isang mangangalakal. Nilapitan siya nito at sinabihan na dapat ay hindi siya lumalabas ng gabi na siya lang mag-isa. Humingi siya ng paumanhin dito at sinabi na ang ginawa daw niya ay walang kapatawaran, kung paparusahan daw siya nito ay malugod niya itong tatanggapin. Sinabihan siya ng prinsipe na malaya siyang gawin kung ano man ang naisin niya habang nasa kaharian. Pero ang hindi daw niya pahihintulutan ay kapag siya ay nasaktan, ibang usapan na daw iyon. Saka siya tinanong nito kung siya daw ba ay nasaktan. Nagulat siya sa sinabi nito at sinagot na lang niya na hindi naman daw siya nasaktan. Sinabi din nito na mula daw sa araw na ito, kapag siya ay pupunta sa syudad dapat daw ay kasama na siya. Dito ay muli na naman siyang nagtaka sa prinsipe dahil kung tutuusin daw, na ang ginawa nito bilang kanyang fiancé ay makakasira sa reputasyon nito bilang prinsipe. Ngunit hindi ganun ang nangyari at sinabi niya dito na kung ano daw ba ang nasa isip nito, kasi hindi daw nito mabasa kung ano ang tumatakbo sa utak nito. Sinabi na lang ng prinsipe na ganun din daw siya para sa kanya, hindi din daw nito mahulaan kung ano ang nasa isip nito. Niyaya niya ito kumain, at dito ay sinabi niya at humingi siya ng pasensya dahil sa lahat daw ng dapat matutunan, ang pagluluto lang daw ang hindi niya napagtuunan ng pansin. Kinuha ito ng prinsipe saka hinigop ang sabaw at sinabi nito na ito daw ay masarap. Habang sila ay kumakain, ipinaliwanag ni Rachel na nais niya mag-propose ng isang negosyo sa mga ngalakal kaya ito nakipagkita dito. Gusto daw nito na mabigyan ng mapagkakakitaan ang mga mahihirap kaya kailangan nito ang koneksyon ng mga ngalakal na iyon. Sinabi ng prinsipe na naiintindihan daw niya kaya gawin daw niya kung ano ang sa palagay niya ay tama. Tumayo ito at bago umalis ay sinabi nito na kapag nakita nito ang kanyang nakababatang kapatid, ay mas mainam daw na ito ay kanyang iwasan. Bago siya matulog ay naghanap muna siya ng impormasyon tungkol sa mga kalakalan at sa mga halamang gamot na maaari niyang magamit sa kanyang ginagawang antidote. Kinabukasan habang sila ay naglalakad, tinanong siya ng mga gwardya niya kung ayos lang ba siya, at sinagot na lang niya ito ng oo ayos lang siya. Dito ay nakita nila na may tao na nakahiga sa ginagawa niyang hardin, at siya pala ang nakababatang kapatid ni Prinsipe Arnold.
Nagpakilala siya bilang Theodore Hein, ang nakababatang kapatid ni Prinsipe Arnold. Dito ay tinawag niya ito at pasimple niyang sinabihan si Rachel na huwag daw siya mag-alala dahil ililigtas daw siya nito. Dahil alam daw nito na hindi talaga siya isang fiancé nito, kundi isang hostage, sabi nito. Sinabi niya dito na ayos lang naman daw siya at hindi naman daw siya itinuturing nito bilang alipin o hostage. Sa eksenang ito ay mayroong kausap si Prinsipe Arnold na isang opisyal ng militar. Dito ay sinabi ng prinsipe na sabihin sa mga maharlika na hindi lamang sila ang dapat na protektahan kundi pati na din ang mga ordinaryong mamamayan, sabi nito. Sumagot naman ang opisyal at sinabi nito na ang mga ito daw ay nagbabayad ng sapat na buwis, kaya baka hindi ito payagan ng kanyang ama. Sinabi ng prinsipe na dapat ay pantay ang pagtrato sa mga ito, maharlika man yan o simpleng mamamayan lamang. Dito ay lalong namangha si Rachel sa kanya at sinabi nito na ibang-iba talaga ang taong ito. Nabasa nito sa isang aklat na may ginawang batas pala si Prinsipe Arnold tungkol sa pagkakapantay-pantay ng lahat, maharlika man o simpleng tao lamang. Gumawa din siya ng mga batas na mas makikinabang ang mga mamayan. Unti-unti ay nararamdaman na nito, na nagugustuhan na niya ang prinsipe. Pagpasok niya ng kanyang silid ay mayroon ito nakitang isang liham. Nakasulat dito na gusto daw nito makipagkita sa kanya, sa simbahan ng 12:00 ng gabi at ito ay nakapangalan kay Arnold. Pumunta siya sa simbahan at dito ay nakita niya si Theodore. Kinausap siya nito at sinubukan na siraan ang kanyang kapatid, at sinabi nito na ito daw ay masamang tao. Sinabi nito na wala daw din ito na ibang gustong gawin kundi ang pumatay lamang, at sinabi din nito na siya daw ang pumatay sa kanilang ina. Sinabi din nito na balang araw siya din daw ay papatayin din daw nito. Dito ay sinabi niya na handa daw siya sa kung ano man ang mangyayari sa kanya, at kasama daw sa pagtanggap niya dito ay ang posibilidad nga na iyon. Dahil alam niya na balang araw ay papatayin naman talaga siya nito kaya hindi na siya nagulat sa sinabi nito. Nagulat ang prinsipe sa sinagot nito at sinabi na hindi daw ba siya nag-iisip o natatakot man lang, sabi pa nito. Dumating ang kanyang kapatid at si Theodore ay nagulat. Humingi ito na patawad at sinabi na ang lahat ng sinabi niya ay hindi totoo. Dahil alam ni Rachel na ang sumulat ng sulat na iyon ay hindi si Prinsipe Arnold kaya minabuti nito na tumugon dito kaya nandito siya ngayon. Sa madaling salita nag-set up siya para makapag-usap sana ang magkapatid. Sinabi ni Prinsipe Arnold na sinabihan daw niya ito na huwag lalapit kay Rachel, at ito naman ay muling humingi ng tawad. Tumingin siya kay Rachel at sinabi na sila ay aalis na din, ngunit sinabi nito na bakit hindi daw muna sila mag-usap na magkapatid. Habang naglalakad ay nagpasalamat ito sa kanyang kapatid, dahil matagal din daw bago niya nakita ito ng ganito kalapit sa kanya sabi pa nito, saka tuluyang umalis. Dito ay tinanong siya ni Rachel na bakit ang sinasabi daw sa kanya ng mga taga-ibang bansa, na siya daw ay napakalupit at walang awa. Pero sa nakikita daw niya ngayon ay hindi daw siya ganon kundi kabaliktaran ng mga sinasabi ng mga iyon. Hinawakan siya nito sa leeg, at sinabi na kung gusto daw nito mabuhay ng mas mahaba dapat daw ay tanggalin niya ang ganong mindset. Dahil ang lahat daw ng sinabi ng mga iyon ay totoo, at hindi pa daw niya ito nakita sa isang digmaan kung gaano siya kalupit. Kahit na ang totoo ay nakita na niya iyon sa ganong sitwasyon, sinabi nito na wala siyang pakialam, basta ang pinaniniwalaan daw niya ay kung ano ang kanyang nakikita, sabi pa nito. Dito ay napangiti ang prinsipe at sinabi na kakaiba daw talaga ito. Ang totoo daw, ang pinakamahirap na sitwasyon sa kanya ay yung pagmamamatay na ang isang kalaban sa harap niya ay labis daw siya na babagabag. Hanggat maari ayaw din daw sana niya ng digmaan, dagdag pa nito. Dito ay labis ang kanyang gulat sa mga sinabi nito, dahil totoong mamamatay tao ang prinsipe sa hinaharap at siya mismo ang nakakita nito. Nagdesisyon siya sa kanyang isip na mula ngayon ay gagawin niya ang lahat para mag-iba ang hinaharap, at habang nasa tabi niya ang prinsipe ay malaki ang tsansa na magawa daw niya ito. Nagulat siya nang hinawakan siya ng prinsipe sa kanyang pisngi pagkatapos ay hinalikan siya sa kanyang mga labi.
Kinabukasan ay nilapitan siya ni Elsie at sinabi na ito daw ay nag-aalala sa kanya dahil ilang araw na daw itong halos walang tulog. Nakita nito ang magandang nail polish sa kanyang daliri, at sinabi na ito daw ay napakaganda, sabi pa nito. Habang ipinapaliwanag sa kanya ang pinagmulan at kung papaano ito gawin, sinusubukan niya ito sa kanyang mga daliri. Tinanong niya ito tungkol sa kanyang pamilya at dito niya nalaman kay Elsie na ang bansa pa lang ito sa kabila ng ito ang pinakamakapangyarihan, ay madami pa ding mga tao na naghihirap. Dito ay nagkaroon ng ideya si Rachel at ito ang kanyang sasabihin sa muli nilang pag-uusap ng mga ngalakal na iyon, aniya. Sa kanilang muling pag-uusap ni Chief Tully, ay nag-propose ito na gagawa daw siya ng mga nail polish. Sinabi nito na ang paggawa nito ay nangangailangan ng maraming mga manggagawa at ang balak niyang kunin ay ang mga mahihirap na tao. Ipinaliwanag nito na kapag nagkaroon daw ng trabaho ang mga ito ay mas lalaki ang demand ng pangangailangan at kikita ang kalakalan, sabi pa nito. Tumawa lamang si Chief Tully at sinabi nito na marami daw kahinaan ang proposal na ito. Una, hindi daw ba niya naisip na maaaring samantalahin daw nito ang kahinaan ng mga taong ito dahil nga sa sila ay mga walang pinag-aralan. Isa pa ay parang iniinsulto daw nito ang kanyang kakayanan bilang mangangalakal. Dahil nga ang kanyang paniniwala ay dapat siya ang pipili ng kanyang magiging customer, hindi yung siya ang didiktahan nito. Sa puntong ito si Rachel ay nasa estado pa din, kung siya ba ay papasa sa kanya bilang kliyente nito o hindi. Wala nang ibang pagpipilian si Rachel, at ibinigay niya ang isa pang papel ng kanyang proposal. Tinuwanan siya nito at sinabi na ano na naman daw ba itong pakulo nito, dahil para sa kanya ang mga naunang proposal nito ay hindi nakapasa. Nang binasa niya ito ay labis siyang nagulat at nagtaka. Sinabi niya dito kung papaano daw siya nakakuha ng ganitong impormasyon. Humingi siya ng patawad dito at sinabi na hindi niya intensyon na gamitin ang kapatid nitong may sakit bilang pang-blackmail. Dahil alam niya ang impormasyon tungkol sa kapatid nito na may sakit, dahil sa kanyang nakaraang buhay ay nakita na niya ito. Binasa niya ang proposal at sinabi na papaano daw niya magagamot ang kapatid niyang may sakit gayong hindi naman daw ito doktor. Sinabi niya na noong nalasing ang mga kasamahan nito noong isang gabi, yung ibinigay nito na herbal ay kanya mismong gawa, sabi nito. Tumugon ang isang mangangalakal, at sinabi na oo nga daw malakas daw ang hangover nito noong panahon na iyon, ngunit nang ininom daw niya iyon ay mabilis na wala ang kanyang hangover. Sinabi dito ni Rachel na sa kasalukuyan, ay may mga espesyal na halamang gamot daw siya na pinapalaki sa kanyang hardin at ito ay sadyang ginawa niya para sa sakit ng kapatid nito. Alam din kasi niya na sa kanilang lugar hindi lamang ang kapatid niya ang may katulad na sakit ng sa kapatid niya. Dito ay natauhan si Chief Tully at sinabi na pumapayag na ito at kahit ano daw ang kapalit basta gumaling lang daw ang kanyang kapatid. Isa sa mga dahilan kung bakit naglalakbay si Chief Tully sa buong mundo bilang mangangalakal, ay naghahanap din siya ng doktor na maaring gumamot sa kanyang kapatid. Ngunit sa kasamaang palad ay wala siya nakita ni isa man lang ng may kakayanan na pagalingin ito. Kaya noong makita nito ang proposal para dito ay isinantabi na muunan niya ang kanyang pride at gagawin niya ang lahat para sa kanyang kapatid. Ngunit ang higit na nakapagpahanga sa kanya ay nang sinabi ni Rachel na libre niya lamang ito na ibibigay sa kanyang kapatid, at sa lahat ng may sakit ng katulad sa kanyang kapatid. Dito ay nilapitan niya si Rachel at ito ay lumuhad at ipinangako niya dito na gagawin niya ang lahat at ibibigay kahit ano pa man ang kailangan nito. Para sa kanya isa ito sa malaking tagumpay para sa kanyang pinaplano sa hinaharap. Dahil sa labis na pagod at puyat ay na-outbalance ito at halos mawala ng malay. Dito ay ipinakita si Prince Theodore at ito ay nagpasalamat kanila Tamil at Elsie, dahil sa pagtulong nila para dukutin si Rachel. Paggising niya ay nakita niya ang mga ito at tinanong si Prince Theodore kung bakit niya daw nagawa ito. Sinabi lang nito na dahil gusto lang daw niya makuha ang intensyon ng kanyang kapatid, at ito daw ay natutuwa kapag nagagalit ito sa kanya. Tinanong niya sa prinsipe kung totoo ba ang sinabi nito o kung gusto lang daw nito mapalapit sa kanyang kuya. Sinabihan lang siya ng prinsipe na anong klaseng tanong daw iyon, saka umalis kasama sila Tamil at Elsie. Dito ay ipinakita ang eksena bago siya dukutin nila Tamil at Elsie. Sinabi niya sa dalawa na alam niya na may ipinapagawa sa kanila si Prince Theodore.
Nagulat sila at tinanong ni Elsie kung paano daw niya ito nalaman. Sinabi niya nung huling sulat daw na ipinadala ni Prince Theodore ay sila ang tinutukoy doon, dahil alam niya na sila ay nagmula sa mahirap na pamilya. Sinabi din niya dito na alam niya na palihim na tinutulungan ni Prince Theodore ang mga mahihirap na tao sa kanilang lugar gamit ang sarili nitong pera. Humingi sila ng tawad at sinabi na sila daw ay inutusan para siya ay dukutin at ikulong. Alam niya sa kanyang sarili na hindi talaga ito masamang tao, at kung bakit niya ito ginagawa ay iyon ang gusto niyang malaman. Sinabi niya sa dalawa na malugod siyang sasama sa kanila bilang hostage, at ang mga ito ay nagulat. Sa eksenang ito ay ipinapakita na nagkaroon ng pag-uusap ang dalawang magkapatid. Sinabi ni Prince Theodore dito na matagal na din daw noong huling nakapag-usap sila ng ganito at ito daw ay masaya. Sinabi ni Prince Arnold kung ano daw ba ang tunay na pakay niya. Sinabi niya dito na gusto daw nito na siya ang magiging susunod na hari. Kailangan daw niya sumunod dahil kung hindi ay mayroon daw mangyayaring masama kay Rachel. Sinabi din niya na alam niya na hindi niya ito pababayaan, hindi daw katulad niya na kanyang kapatid na hindi daw niya mabigyan ng pansin at mas mahalaga pa daw ito kesa sa kanya, sabi pa niya. Sinabi nito sa kanyang kapatid na minamaliit niya si Rachel, at hindi ito karapat-dapat maging hostage, dagdag pa nito. Maya-maya pa ay dumating na ito at si Prince Theodore ay nagulat. Sinabi ni Rachel na may panuntunan kapag mayroon kang hostage na hawak. Una, dapat hindi iniiwan ang hostage na mag-isa. Pangalawa, dapat ini-inspeksyon daw nito ang paligid at katawan ng hostage para ma-check ang mga maaari nitong magamit sa pagtakas at pangatlo, dapat daw ay nakatali ang mga kamay ng hostage. Mga bagay na hindi daw nito ginagawa kaya malinaw daw sa kanya na ito ay walang masamang intensyon sa kanya, at kung ano man ang tunay na pakay nito ay iyon din ang gusto niyang malaman. Dito ay naglabas ng sama ng loob si Prince Theodore sa kanyang kapatid, pero agad din itong pinutol ni Arnold at sinabi na wala daw siyang pakialam dito at hindi daw siya interesado sa kanyang kapatid. Sa kabilang banda, para kay Rachel ay kitang-kita niya na ang lahat ng sinabi nito para sa kapatid ay hindi totoo na wala itong pakialam. Sinabi niya kay Arnold kung bakit niya sinasadya na ilayo ang kanyang sarili sa kanyang kapatid, gayong malinaw daw niyang nakikita na kabaliktaran ng lahat ng sinasabi niya ang totoong gusto niyang mangyari. Dito ay sinabi ni Arnold na totoo daw ang sinabi niya dahil ayaw niya na mapahamak ito, lalo sa mga digmaan ay ayaw niya itong isama. Sinabi din niya na ayaw niya itong mag-alala sa kanya kung sakali man mamatay siya sa isang digmaan, hindi nito dadamdamin dahil mas mangangibabaw ang galit nito sa kanya. Sa eksenang ito ay naalala ni Theodore noong bata pa lamang siya, sa isang cavern kung saan ang mga sugatan sa digmaan ay nandoon. Sinalakay sila ng mga kalaban at noon ay hinarang niya ang isa sa mga ito. Pagmulat niya ay nakita niya na iniligtas siya ng kanyang kapatid at sinabi niya sa kanya na maganda ang intensyon mo, ngunit wag niya daw ito uulitin. Wag daw siya gumawa ng bagay o desisyon na ang kapalit ay ang kanyang sariling buhay. Pagtingin niya ay nakita niya si Rachel at sinabi niya na kung itutuloy pa din ba nito ang pagsermon sa kanya kanina. Sinabi din nito na nakita naman daw niya na walang pakialam ang kanyang kapatid sa kanyang nararamdaman, dagdag pa nito. Sinabi ni Rachel na may magandang dahilan ang kanyang kapatid kaya niya ito ginagawa sa kanya. Sinabi din nito na ayaw lang daw niya na mailagay sa alanganin ang kapakanan nito. Nakiusap din siya dito na kung maari ay maging kaalyado din niya ito, dahil pinaplano niya na hindi muling sumabak sa gyera ang kanyang kapatid. Kailangan niya ang tulong nito at koneksyon sa mga mahihirap na lugar na sinusuportahan nito, sabi pa niya. Inamin ng prinsipe na ang totoo ay suportado daw niya ang lahat ng ginagawa nito at ayaw niya talaga na maupo bilang hari sa susunod dahil ang gusto niya ay ang kapatid niya lamang. Dito ay para daw wala nang maging sagabal sa pag-upo nito sa trono, bilang pagpapakita daw ng suporta niya sa kanyang pinakamamahal na kapatid ay wawakasan niya ang kanyang buhay. Sa eksenang ito ay nagulat siya dahil iniligtas siya ng kanyang kapatid sa pagkahulog. Tapos dito ay sinampal siya nito at ipinaalaala ang minsan na niyang sinabi nito noon. Na huwag siya gumawa ng desisyon o bagay na magpapahamak sa kanyang sarili.
Nagulat siya sa sinabi nito at sinabi niya na naaalala mo pa pala iyong mga sandali na iyon. Humingi siya ng tawad sa mga ginawa at sinabi na gusto lang niya makatulong sa kanya. Sa tagpong ito ay nagkaayos ang magkapatid at siya ay nagpasalamat kay Rachel, dahil may na-realize daw siya na isang bagay. Dito ay nawala ng malay si Rachel dahil sa labis na pagod at ilang araw na walang maayos na tulog. Dito ay sinabi sa kanya ng prinsipe at ito ay humihingi ng paumanhin dahil sa pangalawang pagkakataon daw ay sumira ulit ito sa kanilang usapan. Saka ipinaalaala niya noong isang gabi nang ito ay kanyang halikan sa kanyang lobby, at ito naman ay namula at sinabi na wag na daw niya ito ipaalaala. Nagpasalamat sa kanya ang prinsipe dahil sa mga nagawa nito sa kanyang kapatid, at sinabi na lang ni Rachel na magiging kapatid naman din daw niya ito pagdating ng araw. Pinuntahan niya dito si Prince Theodore para magpasalamat din at tinanong ito tungkol sa mga ilang mga bagay. Dito ay kinausap din niya si Prince Arnold at sinabi ang isang bagay. Na kung maaari daw ay tignan niya ang villa at sinabi na kung maaari daw ay doon na siya mag-opisina at matulog. Natuwa ang prinsipe at sinabi dito na hindi daw niya alam kung ano ang nasa isip nito o kung ano ang pinaplano nito. Nagpasalamat ito dahil sa mga sinabi niya ay gumanda daw ang kanyang mood, saka siya niyaya para puntahan ang villa. Nagpasalamat din sa kanya si Oliver at siya naman ay nagtaka kung bakit siya nagpasalamat. Dito ay ipinakita niya ang kanyang magiging kwarto. Pinuri siya ng prinsipe dahil matagal na daw na abandonado itong villa ngunit napaganda daw niya ito sa loob lamang ng 3 linggo. Nagpasalamat din ito sa kanya dahil sa kabutihan daw niya yung mga katulong nila ay natututo na magbasa, at di magtatagal ay matututo na din sila gumawa ng sarili nilang pagkakakitaan. Dito ay bago sila magduelo ay ipinaliwanag muna niya ang ilang mga bagay. Binigyan niya ito ng ilang mga partida, ngunit hindi daw ito nangangahulugan na magiging mabait daw ito. Nagkaroon sila dito ng kondisyon at sinabi ni Rachel na kapag siya daw ang manalo ay sasagutin nito ang kanyang isang tanong at kung siya naman daw ay matalo malaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya sa kanya, sabi nito. Unang sumalakay si Rachel at ito ay madali lamang naiwasan ni Arnold. Umatake itong muli at madali lang napansin ni Arnold ang mga kahinaan nito. Ipinaliwanag niya ang ilang mahahalagang bagay na dapat niyang tandaan sa pakikipaglaban habang sila ay aktwal na naglalaban. Madali lamang niyang na-adjust ang mga sinabi nito at sa isang kisap mata ay natutunan niya agad ang mga sinabi nito. Namangha sila tamil at sinabi na napakatalentado daw talaga ni Rachel. Dito ay umatake si Arnold at ang pamilyar na galaw na ito ay nakita na niya, kaya ang mga ito ay kanyang naiwasan. Sinabi ni Arnold na siya ay namamangha at sa kabilang banda ay nagseselos. Dahil nakikita daw nito na bukod sa kanya ay may kinakalaban pa ito sa kanyang isip, kaya siya daw ay nagseselos dito. Dito ay muling sumalakay si Rachel at sa pagkakataong ito ay nagbalik tanaw sa kanya ang huling pagsalakay na ginawa niya noong panahon na iyon. Ngunit sa kasamaang palad ay muli na naman itong naiwasan ni Arnold at siya ay natalo. Sinabi nito na dahil siya ang nanalo, sa susunod na 2 araw daw ay maghanda daw siya at huwag magpagod dahil pupunta daw sila sa bayan. Tinanong niya ito kung bakit hindi pa siya bumabangon, at sinabi lang nito na mauna na daw siya. Pero ang totoo dahil sa sparring na naganap hanggang ngayon daw ay nanganginig pa din ang kanyang mga tuhod at mga paa. Dito ay nagulat siya ng husto nang bigla siyang buhatin ng prinsipe at ito ay namula ng husto. Dito ay nakita ni Rachel na naglilipat ng mga gamit na gagamitin ng prinsipe. Tinanong niya ito kung nasaan ito at tumugon naman ito na nasa kanyang opisina daw. Sinabi din nito na ilang araw na walang tulog ito dahil sa dami daw ng mga dapat na asikasuhin. Dito ay pinuntahan niya ang prinsipe at kinamusta ito. Sinabi lang nito na ayos lang daw siya pero sinabi niya na sa tingin niya ay hindi daw. Alam niya na ilang araw na daw itong hindi nakakatulog ng maayos kaya nag-alok siya na tatabihan daw muna niya ito. Dito ay sinabi niya kaya hindi daw siya makapagpahinga ng maayos ay nadidistract siya ng mga tao kaya babantayan daw muna niya ito. Dahil napansin niya na ito ay hindi pa din makatulog kaya nagpaalam ito na kung pwede dobo ito tumabi para siya ay patulugin. Habang pinapatulog niya ito ay nakatingin siya sa malalim na peklat nito sa leeg.
Nagsalita ang prinsipe at sinabi na ayos lang daw na hawakan niya ito. Hinawakan niya ito at iniisip kung saan at papaano niya ito nakuha. Hinawakan ni Arnold ang kanyang kamay at sinabi na hanggang doon lang daw siya at biniro niya ito. Papaano daw yan, kasi hinawakan na niya ito nang walang gloves. Dito ay sinabi ni Rachel na para maging fair daw ay ayos lang daw hawakan din nito ang kanyang leeg, saka tinanggal ang tali nito. Tinakpan ni Arnold ng unan ang mukha nito at sinabi na ano daw ba ang iniisip nito. Hindi niya namalayan na nakatulog pala siya at pagtingin niya ay nakatingin sa kanya ito, at sinabi niya kung bakit daw siya nasa kama nito. Sumagot ito at sinabi na siya daw ang nagkusa na humiga sa kanyang kama. Kumatok si Oliver at sinabi ni Arnold na wag daw muna siya maingay, at baka malaman nito na dito daw siya nakatulog. Pumasok ito at kinamusta lang naman ang prinsipe, saka umalis din agad. Dito ay may dumating na isang set ng wig na panglalaki na galing sa Ariel Company. Sa eksenang ito ay ipinapakita na nagpanggap na lalaki si Rachel para makapag-training din bilang isang kabalyero. Ipinakita dito na noong huling pag-uusap pala nila Prince Theodore ay nakiusap ito kung maaari daw siyang mag-practice kasama ang mga kabalyero. Ayaw sana nito pumayag pero dahil nga sa mapilit ito at naisip din niya kung ano daw ba ang magiging itsura ng kanyang kapatid kapag nakita ito na nakabihis ng panglalaki ay pinayagan na lang niya ito. Ipinakita dito na habang sila ay nagpapahinga ay sinabi ni Fritz na balang araw daw ay gusto niyang maging katulad ni Prince Arnold. Sinabi din nito na siya ang kanilang nagsilbing bayani noong huling digmaan na naganap. Dito habang sila ay nag-uusap ay biglang dumating si Count Lovin. Siya ang tinaguriang Guardian of the North ng Galkine Imperial Family. Sinabi ni Rachel sa kanyang isip na 3 taon daw mula ngayon, bago maging Emperor si Prince Arnold ay madideklara daw ito bilang isang kriminal at ito ay mamamatay din sa digmaan. Sinabi nito sa kanila na simula daw bukas ay sasama ito sa kanilang training, at inaasahan daw niya ang mga ito tsaka umalis. Sa eksenang ito ay nakita nila Rachel sila Prince Arnold at ito ay lumapit sa kanya at may ibinulong. Sinabi niya na magkita do sila bukas sa bayan, at siguraduhin daw nito na walang makakakita sa kanya. Tinanong niya ito kung kailangan daw ba maging formal ang damit. Sinabi lang nito na hindi na kailangan at ayos lang daw ang simple lang. Dito ay namangha siya sa mga nakita sa marketplace, at sinabi nito na andito na daw halos lahat ng iba't ibang klase ng prutas at pagkain mula sa iba't ibang bansa. Kumuha siya ng isang klase ng prutas galing sa bansa ng Coyles at sinabi na ito daw ay masustansya at sinabi niya na tikman din niya ito. Ayaw niya sana kaso masyadong mapilit si Rachel kaya kumain na din siya at sinabi na ito daw ay masarap. Sa tagpong ito sila ay pumunta sa isang tindahan ng alahas at pinakita sa kanya ang ilan sa mga ito. Sinubukan siyang tanungin nito kung makakaya ba niya na kilalanin ang mga alahas kung tunay daw ba o hindi. Hindi niya ito nasagot noong una, pero nanghiram siya ng isang aparato at tinukoy kung totoo daw ba lahat ng ito o hindi. Sinuri niya itong maigi at pinuri ang halos perpekto nitong pagkahulma. Ngunit ganun pa man ay sinabi niya dito, na sa kabila ng kahanga-hanga nitong ganda, ang lahat daw ng ito ay imitation lamang. Nagulat ang may-ari at humanga sa kanya, at humingi na din ng tawad. Sinabi nito na minaliit daw nito ang kakayahan niya sa pagkilatis, at sinabi na maghintay lamang at ilalabas ang mga mamahaling bato para sa singsing. Ipinakita niyang muli ang magagandang hiyas at pinapili siya nito ng gusto niyang kulay. Tumingin siya kay Arnold sa mga mata nito at sinabi na gusto daw nito ng katulad ng kulay ng mga mata nito. Dito ay ipinakita na nasa taas sila ng gate ng palasyo. Sinabi ni Rachel na bukod pa sa pagsama nito sa kanya sa market at pagbili ng mamahaling singsing, ay mayroon pa itong mas importanteng hinihintay, sabi ni Rachel. Sinabi ng prinsipe na tama daw siya, mayroon daw isang bisita na nagmula sa kaharian ng Coyules, ang prinsipe na si Kyle Morgan. Mula sa malayo ay nakita nila na ito ay paparating na sakay ng mga karwahe. Sa eksenang ito ay pumasok si Prince Kyle Morgan ng kaharian ng Coyules, at ito ay nagpakilala ng formal kay Prince Arnold at Rachel. Dito ay sinabi ni Rachel na magkaiba daw ang dalawang bansa na ito pagdating sa lakas, dahil ang Coyules ay mayaman lamang sa mga silver at gems.
Dumating ang mahabang taglamig sa bansa nila at nalimitahan ang produksyon ng kanilang pagkain. Umasa na lamang ito sa pakikipagkalakalan ng pagkain noong panahon daw na iyon. Iyon din daw ang dahilan kung kaya madali lamang silang natalo sa digmaan sa pamumuno ni Prince Arnold. Pinuri nito ang ganda ni Rachel at sinabi na tulad ng kanyang inaasahan na isang maganda at kaakit-akit na binibini ang mapapang asawa ni Prince Arnold. Pinuri din niya ito ngunit sa kanyang isip lamang na ito din daw ay talagang gwapo, ngunit pagtingin niya sa mga mata ni Arnold ay nagulat ito. Sa eksena na ito habang nag-uusap sila Arnold at Rachel ay tinanong niya ito kung ano ang mga pinag-usapan nila. Sinagot naman niya ito na nais daw niya maglatag ng academic sa kanilang bansa. Sinabi ni Rachel na nabalitaan daw niya na ito ay may mahinang kalusugan, kaya nagboluntaryo ito na kung okay lang daw na gawan niya ito ng mga gamot. Pero ang importante sa lahat ang nagpapagulo sa kanyang isipan, ay kung sa papaanong paraan at bakit nagtraidor si Lovin kay Arnold. Sa eksenang ito, habang siya ay nasa kanyang hardin ay isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Dito ay dumating si Professor Michael at sinabi na natutuwa daw ito dahil bihira daw siya makakita ng tao na may propesyon ng katulad ng sa kanya, pagdating sa mga halamang gamot. Sa pag-uumpisa ng episode 9 ay ipinakita sila Rachel at Professor Michael na nag-uusap, at ito ay naganap sa kanyang pangatlong buhay. Sinabi nito kay Rachel na bilang kanyang professor ay handa daw ito na ituro sa kanya ang mga gusto niyang malaman. Sinabi din nito na wag daw siyang mahiyang magtanong kung mayroon daw ito na gusto malaman at matutunan. Ito ang mga alaala ni Rachel mula sa kanyang professor sa kanyang ikatlong buhay. Tinanong niya dito kung ano daw ang kanyang pangalan dahil ito daw ay interesado sa mga ginagawa niya. Nagpakilala siya dito at sinabi sa mga gwardya na ayos lang daw na makausap din niya ito. Napansin nito ang kanyang nail polish at nagtanong ng ilang mga bagay tungkol sa kung anong mga ginamit niya dito at kung ano ang method ng paggawa niya dito. Masaya niyang sinagot ang mga tanong nito at naaalala niya noong mga panahon na tinuturuan siya nito. Pinuri ulit siya nito at sinabi na sa murang edad nito ay nakakagawa na siya ng ganyan, sabi pa nito. Yung mga katulad daw niya ang magandang maging estudyante. Noong marinig iyon ni Rachel ay natuwa ito at sinabi na natutuwa daw siya at malaking karangalan daw na maging mag-aaral niya. Dito ay sinabi ni Michael na yung mga halamang gamot daw na tinanim niya, ay ngayon niya palang daw nakita. Sinabi din nito na kung maaari daw ba niya gawa ng gamot si Prince Kyle Morgan. Sa eksenang ito sinabi ni Prince Kyle na natutuwa daw ito na makita ulit si Rachel. Sinabi din nito kay Michael na siya daw ay ang fiancé ni Prince Arnold. Dito ay ipinaliwanag sa kanya na may gusto daw siyang subukan na gamot para sa kanyang sakit. Tumugon ang prinsipe at ito ay pumayag dahil malaki ang tiwala at paggalang nito kay Professor Michael. Dito ay sinabi ni Michael kay Rachel na kung maaari daw ay gawan daw niya ng gamot si Prince Kyle kung maaari. Nagulat siya at sinabi na nakakahiya naman daw sa prinsipe at parang ito pa ang magiging praktisa ng gamot na kanyang gagawin. Sinabi ni Prince Kyle na tulad nga daw ng sinabi niya kanina na malaki daw ang tiwala at paggalang niya kay Professor Michael kaya ayos lang daw ito. Gumawa siya ng gamot at sinabi na baka hindi daw niya magustuhan ang lasa nito. Dito ay pinainom ni Michael kay Prince Kyle ang gamot na kanyang ginawa. Halos masuka na dito si Prince Kyle habang ipinapaliwanag ang kakaibang lasa ng gamot na ito. Pinainom ulit sa kanya ni Michael ang gamot hanggang sa ito ay maubos, at maya-maya pa ay nagdesisyon na ito na bumalik sa kanyang silid. May ipinakita ito na isang libro kay Rachel, at nang tinignan niya ito, siya ay natuwa. Ito ay ang libro ni Professor Michael at ang lahat ng nakasulat dito, ay ang lahat ng kanyang nalalaman sa medisina. Sa eksenang ito ay dumating si Prince Arnold para sunduin si Rachel. Nagpakilala ito sa prinsipe at nagbigay galang at sinabi na siya daw ay isang scholar mula sa kaharian ng Coyoles. Habang sila ay naglalakad ay sinabi ng prinsipe na madalas na daw siya umuuwi ng gabi. Sinabi na lang nito na hindi daw kasi niya napapansin ang oras at ito ay humingi ng patawad. Dito ay ibinigay sa kanya ng prinsipe ang orasan nito na palagi niyang daladala, at sinabi na dalhin daw niya ito palagi para hindi na siya malate ng pag-uwi. Sa eksenang ito, sa isang kasayahan habang sila ay nag-uusap ni Prince Arnold ay dumating si Prince Kyle. Dito ay nagpaalam siya na aalis muna para makisalamuha sa ibang mga bisita.
Sinabi din niya sa kanyang sarili na dapat daw ay maiwasan niya na magkita sila ni Lovin. Dahil nga baka daw siya ay makilala nito na nagpapanggap bilang isang lalaki na kasama nila sa pag-practice bilang kabalyero. Dito ay napansin niya sila Prince Arnold at Prince Kyle na naglalakad. Sa eksenang ito ay nakikiusap si Prince Kyle kay Prince Arnold na kung maaari daw ay bigyan din daw sila ng suportang militar. Dahil daw alam nito, na ito ay mabait pagdating sa pagprotekta sa interes lalo na ng mga mahihirap na tao. Bilang kapalit daw ay magbibigay sila ng mas madaming mga silver at gem, basta mapagbigyan lamang daw nito ang kanyang hiling. Sinabi din nito na dahil ang expertise ng kanilang bansa ay ang pag-produce ng mga silver at gems, kaya ang kanilang depensang militar ay talagang mahina, dagdag pa nito. Dito ay sinabi ni Prince Arnold na bukod pala sa pag-offer nito ng scholar sa kanilang bansa, ay ang tunay na pakay nito ay ang mga sinabi niya kanina. Sinabi din nito na naglakbay siya ng ganito kalayo para lang sabihin ang walang kwentang offer na sinabi nito kanina. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap ay sinabi ni Prince Arnold na kung siya daw ang magdedesisyon sa puntong ito. Imbis na gumawa ng alyansa para sa kanilang bansa, mas gugustuhin pa daw nito na sakupin na lang ang kanilang bansa. Sinabi ni Rachel na 5 taon mula ngayon, pag-upo ni Prince Arnold bilang Emperor ay magdideklara ito ng digmaan. Ang Coyoles at Galkine ay maglalaban, ngunit sa kasamaang palad ang kanilang bansa ay matatalo sa kamay ng Galkine. Dahil sa pagmamahal ni Prince Kyle sa kanyang mga nasasakupan ay ibinaba nito ang kanyang pride at nakiusap ng alliance sa Galkine. Sa pagtatapos ng episode 9, sinabi ni Rachel na mababago lamang ang sitwasyon kung ang kumokontrol ay magbabago at gagawa ng pantay na pagdesisyon, ngunit sa kung papaanong paraan, tanong nito sa kanyang sarili.